Nagpakita na sa Kamara ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez kaugnay sa pagdinig sa confidential funds ng OVP. Iginiit ni Lopez na wala siyang alam ukol sa kontrobersyal na pondo. Hindi naman sumipot sa hearing ang disbursing officer ng OVP na tinuturong nag-withdraw umano ng daang-daang milyong pisong pondo mula sa Land Bank. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Sana ay matulungan nila kami sa aming Dumating na rin sa ika-6 na pagdinig ng Kamara ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Paliwanag niya, hindi siya nakadalo sa unang mga pagdinig ukol sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP dahil kinailangan niyang magpunta sa Amerika dahil sa medical emergency. I do want to extend my appreciation. And my entire family really is actually very appreciative of this act of kindness that was extended to me during that difficult time. Ipinaliwanag naman ni Lopez na bagamat Chief of Staff siya ni VP Sara ay wala siyang alam ukol sa confidential funds. In the Office of the Vice President, although I am the Undersecretary and the Chief of Staff, I am purely handling, as I mentioned, operational concerns. There are areas, for example, that I am not privy to, one of which is the matter of confidential expenses. Ang iba pang opisyal ng OVP na nanatiling missing in action sa kabila ng mga sabina at show cause order ng mga kongresista. Partikular, ang sentro ng usapin, ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta. Base sa pahayag ng Land Bank Manager, si Acosta ang nag-withdraw ng daang-daang milyong pisong confidential funds mula sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Yung Land Bank ba? Land Bank, ano ba talaga nangyari? You delivered, kinuha, 125 million? The transaction happens when? Yung isa po, first check 2022 and the rest na 3 checks 2023. Ito po, 2022? Yes, Mr. How much is Chair. the 2022 transaction? 125 million. Then, yung 2023? 3 checks po, 125 each transaction. Ipinakita rin ang klase ng bag na pinaglagyan umano ni Acosta ng pera. Ayon pa sa mga kongresista, kung titingnan na acknowledgement receipt, tila kahina-hinala ang pangalan at pirma ng tumanggap ng pera mula sa OVP at Department of Education. Parang parehas po, Mr. Checo, Oy Villamin. Parehas. Is it just a coincidence that the same two offices heading by the same person submitting to you the same acknowledgement receipts can encounter two persons? How unlikely would that be? Sisilipin ng komite kung totoo nga bang iisang taong tumanggap ng confidential funds sa magkaibang tanggapan na parehong pinamumunuan noong panahon iyon ni VP Sara. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.